Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. Ngayon ay susuriin natin ang paksa, mga pagkaing pampalakas para sa mga lalaki lampas 6 na isang gabay sa gabi para sa enerhiya at kalusugan. Kung ikaw ay isang lalaki na higit sa 62 at madalas kang gumising na pagod, mahina, o pakiramdam mo ay tila napunta ka sa katawan ng ibang tao, para sa iyo ang mensaheng ito. Dahil ang totoong dahilan kung bakit nawawala ang iyong lakas ay hindi pagtanda. Ito ay pagkagutom, hindi ng calories, kundi ng mga sustansyang kailangan ng iyong katawan sa huling oras ng araw, gabi-gabi. Milyon-milyong kalalakihan ang hindi namamalayang ninanakawan ng kanilang puso, hormones, at pagkalalaki ng pinakamahalagang panggatong na kailangan nila upang magkumpuni, magtayo muli, at ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Ako si Dr. Rowena Bautista. Sa loob ng mahigit 3 dekada, ginabayan ko ang mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s, at kahit 80s, mga lalaking nakadama ng pagkatalo, pagkawala ng koneksyon, at pagsuko. At nasaksihan ko silang bumalik sa buhay, hindi dahil sa isang tableta o operasyon, kundi dahil sa isang simpleng desisyon na ginawa nila bago matulog. Ang isang kutsara ng tamang pagkain na ininom sa tamang oras ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa anumang ginagawa mo sa maghapon. Narito ang bahaging hindi sinasabi sa iyo ng sinuman. Ang iyong katawan ay idinisenyo upang magpagaling habang natutulog ka. Ngunit kung bibigyan mo lamang ito ng kailangan nito. Karamihan sa mga lalaki ay lumalaktaw sa protina, kulang sa mga sustansyang para sa sirkulasyon, at natutulog na walang laman ang kanilang mga tangke, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit nawawala ang enerhiya, intimasya, at kumpiyansa. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 7 mga pagkaing sinusuportahan ng agham na dapat kainin bago matulog na tahimik na gumagana habang ikaw ay nagpapahinga. Ang isa sa kanila, 1 kutsara lamang bago matulog, ay maaaring makatulong na mag-trigger ng mas matitigas na ereksyon, matatag na enerhiya, at mas malalim na tulog. At malapit na. Ipapakita ko sa iyo ang eksaktong pagkain na tinatawag kong Viagra ng kalikasan sa 1 kutsara. Ito ay makinis, pamilyar, at maaaring baguhin nito ang paraan ng iyong paggising bukas ng umaga. Bago tayo magsimula, kung seryoso ka sa pagpapanumbalik ng iyong lakas, tulog, at sirkulasyon, pagkatapos ng sente siguraduhing pindutin mo ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng isa pang tip na idinisenyo para sa iyong kalusugan at sigla. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ka masusuportahan sa iyong paglalakbay. Sige, ngayong naiintindihan mo na kung bakit ang oras ng pagtulog ay ang lihim na bintana ng pagpapagaling ng iyong katawan. Sumisid na tayo sa unang simpleng ugali na maaring magbago ng lahat. Nagsisimula ito sa isa sa mga pinakanapapabayaan ngunit makapangyarihang pagkain na nakaupo mismo sa iyong kusina. 2 malambot na itlog na nilaga na kinain sa tamang oras ay maaaring mag-apoy ng tunay na pagbabago. 1. Malambot na itlog na nilaga. Ang nagpapaalam ng nitric oxide, naalala ko pa noong una kong inirekomenda ito sa isang pasyente na nagngangalang Walter. Siya ay 68, isang retiradong guro sa matematika, matalino at disiplinado. Ngunit sa likod ng matatag na tingin na iyon, may nakikita akong kulang. Umupo siya sa aking opisina at sinabing, "Doc, ginawa ko na ang lahat ng tama. Mga bitamina, paglalakad, malinis na pagkain. Ngunit pakiramdam ko pa rin ay patag ako. Pagod akong gumising. Ang mga umaga ko ay hindi na parang sa akin.
at pagkatapos ay isang paghinto. Ang aking mga erection, hindi man lang malapit sa dati. Hindi ako kumuha ng reseta. Kumuha ako ng isang bagay na mas ordinaryo, ngunit mas makapangyarihan. Sinabi ko, Walter, ngayong gabi gusto kong kumain ka ng 2 malambot na itlog na nilaga. Yun lang. Nagtaas siya ng kilay. Nag-aalinlangan. Mga itlog, ngumiti ako. Malambot na nilaga. O ano oras bago matulog? Magtiwala ka sa akin. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang mga itlog ay pagkain sa almusal. Ngunit para sa mga lalaking higit sa 60, ang isang malambot na itlog na nilaga sa gabi ay maaaring maging isang biological spark. Ito ay dahil ang mga hamak na itlog na ito ay mayaman sa leucine, isang amino acid na nagtitrigger ng paglabas ng nitric oxide na nagpaparelax at nagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo. At hindi lang yun mahalaga para sa kalusugan ng puso. Iyon ang susi sa daloy ng dugo doon sa ibaba. Kapag mababa ang nitric oxide, nagiging mas mahina, mas hindi pare-pareho, o nawawalan ng tuluyan ang mga erection. Ngunit kapag pinakain mo ang iyong katawan ng mga tamang blok ng gusali, kahit sa edad na 60 o 70, maaaring bumalik ang daloy ng dugo. Ang mga malambot na itlog na nilaga ay puno rin ng bitamina D na sumusuporta sa testosterone at bitamina B12 na tumutulong sa sensitivity ng nerbiyos at produksyon ng enerhiya. At hindi tulad ng mabibigat at mamantika na pagkain, ang malambot na nilaga o poached na itlog ay madaling tunawin. Kaya perpekto ito para sa paggaling sa gabi. Binibigyan nila ang iyong katawan ng kailangan nito nang hindi nagpapataas ng iyong asukal sa dugo o nagpapabigat sa iyo pagkatapos lamang ng daytang gabi. Bumalik si Walter sa aking opisina na may ibang enerhiya. Mas matangkad siyang maglakad, mas magaan ang kanyang mukha, at may ngiti. Sinabi niya, Doc, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa akin, ngunit nagpapasalamat ang asawa ko. Nagtawanan kaming dalawa, ngunit sa kaibuturan namin, pareho naming naiintindihan na hindi ito mahika. Ito ay timing. Ito ay biology. Ito ay isang kutsarang halaga ng pangangalaga na ibinigay sa tamang sandali. Nakikita mo, ang iyong katawan ay hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago. Nangangailangan ito ng mga sinadyang pagbabago. At kung minsan ang isang bagay na kasing simple ng 2 malambot na itlog na nilaga bago matulog ay maaaring mag-flip ng switch na hinihintay ng iyong katawan. Ngunit kung sa tingin mo ay makapangyarihan ang mga itlog, maghintay ka hanggang sa makilala mo ang susunod na pagkain. Ito ay makinis, creamy, at isang kutsara lamang nito ang maaaring tahimik na magbukas ng sirkulasyon habang natutulog ka. Ito ang aking go-to para sa mga lalaking nangangailangan ng tulong sa pag-relax ng kanilang mga ugat at muling pag-apoy ng kanilang kumpiyansa. Pag-usapan natin ito sa susunod. 2. Almond butter, ang kutsara ng pagpaparelax ng artery. Hindi pa katagalan, isang lalaki na nagngangalang Carl ang pumasok sa aking opisina. Siya ay 74, isang byudo. Mahinahon magsalita, maayos manamit, at may dalang tahimik na pagmamalaki. Ngunit nang umupo kami, may ibang bagay sa kanyang boses. Isang bagay na hindi sigurado. Yumuko siya at sinabing, Doc, inalagaan ko ang aking sarili. Naglalakad ako araw-araw. Malinis ang aking kinakain. Nagme-meditate pa ako. Ngunit ang intimasya, nawawala na. At hindi ko alam kung ano ang gagawin. Doon ko ipinakilala sa kanya ang isa sa mga pinakasimpleng tool na inireseta ko. Isang kutsara lamang ng almond butter bago matulog. Walang mga tableta, walang mga hormone, walang matinding mga plano sa pag-eehersisyo. Isang kutsara lamang at isang sandali ng intensyon. Sa una,
Kumurap si Carl sa akin na parang nagbibiro ako. Sinasabi mo na ang isang kutsara ng nut butter ay makakatulong sa aking performance. Tumango ako. Oo, at hindi lang performance, ang iyong tulog, ang iyong daloy ng dugo, ang iyong paggaling, lahat ng ito. Narito ang katotohanang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Ang iyong mga ugat ay napapalibutan ng makinis na kalamnan na kailangang mag-relax para maayos na dumaloy ang dugo. At ang almond butter ay puno ng magnesium, isang mineral na nagpapakalma sa mga kalamnan na iyon tulad ng isang mainit na paliguan sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Naglalaman din ito ng arginine na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Ang himalang molekula na responsable sa pagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo at pagpapahintulot sa mayaman sa oxygen na dugo na maabot ang bawat bahagi mo, lalo na ang mga bahaging tahimik na hindi gumagana ng maayos. Ngunit mayroon pa. Ang almond butter ay may malusog na taba na sumusuporta sa natural na produksyon ng testosterone, walang mga ineksyon, walang mga epekto, at marahil ang pinakanapapabayaan sa lahat. Nakakatulong itong patatagin ang iyong asukal sa dugo. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting mga pagbagsak sa gabi, mas mahusay na balanse ng hormone, at mas malalim na tulog, na kung saan ay ni-reset ng iyong katawan ang testosterone at kinukumpuni ang sirkulasyon. Sinunod ni Carl ang aking payo, isang kutsara ng plain almond butter, minsan sa isang hiwa ng whole grain toast, minsan diretso mula sa kutsara. 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok siya sa aking opisina at bago pa ako makapagsalita, ngumiti siya. Doc, pakiramdam ko ay mas magaan, mas tulad ng aking sarili, at sabihin na lang natin na napansin din ito ng bago kong kaibigang babae. Ang nakita ko kay Carl ay ang nakita ko sa hindi mabilang na mga lalaki. Ang sandali kung kailan nagsimulang gumana ang biology sa'yo sa halip na laban sa'yo. Ang isang kutsarang yon ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang senyas, isang mensahe sa kanyang katawan na posible pa rin ang paggaling, lakas at pagnanasa, na siya ay buhay pa rin. At kung ang almond butter ay maaring tahimik na magbukas ng iyong mga daluyan ng dugo habang natutulog ka. Ang susunod na pagkain ay higit pa. Ito ay matamis, maasim, at puno ng mga alaala ng pagkabata. Ngunit sa loob ng malalim na pulang likidong yon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tool para sa muling pagtatayo ng sigla ng lalaki. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang inumin na nakatulong sa libo-libong kalalakihan na matulog ng mas malalim, gumising ng mas malakas, at muling kumonekta sa mga paraang akala nila ay wala na. 3. Tart cherry juice, ang superfood para sa tulog at sirkulasyon. Mayroong isang bagay tungkol sa tart cherry juice na nagbabalik sa akin sa mga tag-araw ng pagkabata. Naaalala ko ang aking lola na nag-iingat ng maliliit na bote nito sa likod ng refrigerator. Malalim na pula. Halos nakapagpapagaling ang kulay. Noon, ito ay isang treat lamang. Ngunit ngayon, nakikita ko ito ng iba. Nakikita ko ito bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tool sa gabi na maaring gamitin ng isang lalaki na higit sa sindi upang muling itayo ang tahimik na kinuha ng edad. Nakilala ko si Leonard. 69, isang retiradong driver ng bus na halos tama ang lahat ng ginawa. Malinis siyang kumain. Naglalakad siya tuwing umaga. Iniiwasan niya ang alak at pinananatiling matalas ang kanyang isip. Ngunit isang hapon, umupo siya sa aking opisina at sinabing, "Doc, mahal ko pa rin ang aking asawa. Gusto kong mapalapit sa kanya. Ngunit kapag dumating na ang sandali, hindi tumutugon ang aking katawan.
para bang umalis ito sa silid. Tumama sa akin ang linyang yon dahil hindi kulang sa pagnanasa si Leonard. Kulang siya sa panloob na suporta. At ang problema, tulad ng madalas kong nakikita, ay hindi lamang pisikal. Ito ay physiological, malalim sa loob ng nervous system, mga daluyan ng dugo, mga senyales ng hormone, at higit sa lahat, ito ay nakatali sa pagtulog. Dito pumapasok ang tart cherry juice. Ang unsweetened tart cherry juice ay isa sa mga pinakamayamang natural na mapagkukunan ng melatonin, ang hormone na namamahala sa malalim at nagpapanumbalik na pagtulog. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Naglalaman din ito ng mga anthocyanin, mga makapangyarihang antioxidant na nagbabawas ng pamamaga at nagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide. Nangangahulugan niyon na habang natutulog ka, lumalambot, nagre-relax, at nagbabalik ang kakayahan ng iyong mga daluyan ng dugo na magdala ng dugo sa iyong puso, iyong utak, at sa iyong pagkalalaki. Kapag lumalim ang pagtulog, bumabalik ang balanse ng hormone, nagkakaroon ng testosterone pulses sa magdamag, pumapasok ang growth hormone. Nagsisimula ang paggaling at ang mga lalaking tulad ni Leonard ay nagsisimulang maramdaman na parang sila ulit. Sinabi ko sa kanya na humigop lamang ng kalahating baso, 4 hanggang 6 na onsa, mga 30 minuto bago matulog. Sa loob ng ilang gabi, iniulat niya na mas mabilis at mas malalim siyang natutulog. Sa ikalawang linggo, sinabi niya, "Doc, gumigising ako na may enerhiya, may presensya at may iba pa. Sabihin na lang natin na medyo mas exciting na ulit ang mga umaga." Ang pinaka-nakaantig sa akin ay hindi ang kanyang ngiti. Ito ay ang pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang boses. Hindi siya uminom ng gamot. Wala siyang pinilit na anuman. Binigyan lamang niya ang kanyang katawan ng kailangan nito upang gawin ang idinisenyo nitong gawin. At narito ang kagandahan ng lahat ng ito. Kapag pinagsama mo ang sirkulasyon at pagtulog, nagsisimulang mag-align ang lahat. Ngunit may isang lugar na napapabayaan ng karamihan sa mga lalaki. Isang organ na madalas na nagiging tahimik na saboteur ng kanilang enerhiya, kanilang tulog, at kanilang intimasya. At ang sagot ay maaaring nagtatago sa isang bagay na dati mong kinukuha at itinatapon. Pag-usapan natin ang maliit, ngunit makapangyarihang buto na nakatulong sa libu-libong kalalakihan na bawiin ang kontrol sa kanilang mga gabi. 4. Buto ng kalabasa, ang tagapagtanggol ng prostate. Ilang taon na ang nakalilipas. Dati kong itinatapon ang mga buto ng kalabasa diretso sa basura nang walang pag-aalinlangan. Tuwing taglagas, nag-uukit kami ng mga jack-o'-lantern kasama ang mga bata. Kinukuha ang loob at itinatapon ang mga buto. Wala akong ideya na itinatapon namin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkaing nagpapagaling para sa mga lalaking higit sa 60. Hindi ko lubos na naunawaan kung gaano kahalaga ang maliliit na buto na ito hanggang sa makilala ko si Don. Isang at 26 taong gulang na retiradong inhinyero. Si Don ay metodiko, maalalahanin, ang uri ng tao na gusto ng malinaw na mga sagot nang umupo siya sa aking opisina. Hindi niya pinag-usapan ng tungkol sa sex, pagtulog, o testosterone. Hindi sa una. Sinabi lang niya, "Doc, pagod na ako. Gabi-gabi gumigising ako ng 2, minsan 3 beses para umihi. Pagsapit ng umaga, pakiramdam ko ay tumakbo ako ng marathon. Malabo ang isip ko, bigo, at sa totoo lang, sawang-sawa na ako." Tiningnan ko ang kanyang chart at lahat ay tumuturo sa isang pamilyar na larawan. Bahagyang pinalaki ang prostate, tumataas ang presyon ng dugo, mabagal ang sirkulasyon, at mababang enerhiya. Tinanong ko siya, "Binibigyan mo ba ang iyong katawan ng mga mineral na kailangan nito para mag-repair sa gabi?"
Tiningnan niya ako at sinabing, tulad ng multivitamins. Ngumiti ako at umiling. Tulad ng mga buto ng kalabasa, ang maliliit at malutong na buto na ito ay puno ng eksakto kung ano ang kailangan ng mga matatandang katawan ng lalaki, lalo na sa gabi. Magnesium para i-relax ang mga daluyan ng dugo, babaan ang presyo ng dugo sa gabi, at maiwasan ang mga pulikat sa binti. Zinc para suportahan ang produksyon ng testosterone at paliitin ang prostate at tryptophan. Isang natural na amino acid na tumutulong na pataasin ang serotonin at melatonin na nagtataguyod ng mas malalim, mas nagpapanumbalik na pagtulog. Sepsima. Ngunit ang talagang nagtatakda sa mga buto ng kalabasa ay ang kanilang mga phytosterol, mga compound ng halaman na tumutulong na paliitin ang pinalaki na tissue ng prostate at pagbutihin ang daloy ng ihi. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting mga paglalakbay sa banyo sa gabi, mas malalim na tulog, at mas mahusay na sirkulasyon sa buong rehiyon ng pelvic. Para kay Don, ito ay nagpabago ng buhay. Sinabi ko sa kanya na magsimula sa 1 hanggang 2 kutsara ng hilaw, walang asin na mga buto ng kalabasa bago matulog. Ilang gabi, kinakain niya ito ng plain. Ang iba, hinahalo niya ito sa ilang hiwa ng saging o idinagdag sa Greek yogurt. Sa loob ng 2 linggo, nabawasan sa kalahati ang kanyang mga pagbisita sa banyo. 1 buwan pagkatapos, sinabi niya sa akin, "Doc, hindi pa ako nakakatulog ng ganito kahimbing sa loob ng maraming taon. Mas malinaw ang pag-iisip ko, mas malakas ang paglalakad, at sabihin na lang natin na napansin ng aking asawa ang ilang mga pagbabago na hindi ko inaasahan. Iyan ang tahimik na kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan ng mga mineral na nawawala dito. Isang bagay na napakaliit ngunit napakahalaga. At kapag huminahon ang iyong prostate, lumalakas ang iyong tulog at bumabalik ang iyong enerhiya. Nagsisimulang mag-align ang iyong buong sistema. Ngunit paano kung maaari nating dalhin ang mga bagay ng higit pa? Paano kung merong isang creamy, pamilyar na pagkain na nasa iyong refrigerator na hindi lamang sumusuporta sa daloy ng dugo, ngunit naghahatid ng 2 uri ng protina upang muling itayo ang iyong lakas sa buong gabi? Hayaan akong ipakilala sa iyo ang bedtime powerhouse na hindi iniisip ng karamihan sa mga lalaki. 5. Greek yogurt. Dual protein para sa paggaling sa gabi. Si Robert ay isa sa mga lalaking makikita mo mula sa kabilang silid. Malapad ang balikat. May kumpiyansang pakikipagkamay. Ang uri ng presensya na dating namuno sa isang koponan ng football. Ginugol niya ang mga dekada sa pag-coach ng mga atleta sa high school. Pagtuturo sa mga lalaki kung paano tumayo ng matangkad at lampasan ang mga limitasyon. Ngunit nang pumasok siya sa aking opisina, sa edad na 7, may nakita akong iba sa kanyang mga mata. Nasa kanya pa rin ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit may tahimik na kabigatan sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Tiningnan niya ako at sinabing, "Doc, mahal ko ang aking buhay. Mahal ko ang aking asawa. Ngunit nitong huli, pakiramdam ko ay nagpapatangay na lang ako. Putol-putol ang tulog ko, mabagal ang aking mga umaga, at hindi nakakabawi ang aking katawan tulad ng dati." Nag-atubili siya bago idagdag. At sa totoo lang, pakiramdam ko ay wala na ang spark. Tinanong ko siya ng isang simpleng tanong. "Ano ang kinakain mo bago matulog?" Nagulat siya. "Kumakain bago matulog?" "Wala. Akala ko masama yon para sa'yo." Mas madalas kong naririnig iyan kaysa sa inaakala mo. Isa ito sa mga nakapipinsalang alamat para sa mga lalaking higit sa 60 dahil kapag na-time at pinili ng tama. Ang isang maliit na pagkain bago matulog ay maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pag-aayos at pagpapanumbalik ng iyong katawan sa sarili nito sa buong gabi. Doon ko sinabi kay Robert ang tungkol sa Greek yogurt.
malamig, creamy, at madalas na napapabayaan. Ang Greek yogurt ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain na maaaring kainin ng isang lalaki bago matulog. Naghahatid ito ng isang malakas na 1-2 punch whey protein na mabilis na hinihigop at tumutulong na simulan ang pag-aayos ng kalamnan ng maaga sa iyong ikot ng pagtulog, at casein protein na dahan-dahang natutunaw at nagpapalusog sa iyong katawan ng mga amino acid hanggang sa 8 oras. Ang tuloy-tuloy na daloy ng nutrisyon na ito ay mahalaga para sa mga lalaking higit sa 60 na. Ang natural na pagkasira ng kalamnan ay tumataas sa magdamag. Ngunit ang mga benepisyo ay higit pa sa kalamnan. Ang Greek yogurt ay mayaman sa calcium na sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo at vascular relaxation, susi para sa sirkulasyon sa gabi. Puno rin ito ng mga bitamina B na tumutulong sa pag-regulate ng enerhiya, sensitivity ng nerbiyos, at metabolismo ng testosterone. At kapag ipinares mo ito sa chia seeds, berries, o isang patak ng hilaw na pulot, ito ay nagiging isang kumpletong nighttime tonic na sumusuporta sa mga hormone, daloy ng dugo, at malalim na tulog. Seryosong kinuha ito ni Robert. Bawat gabi mga 1 oras bago matulog. Gumagawa siya ng isang maliit na mangkok, Greek yogurt, 1 kutsara ng chia seeds, 1 dash ng cinnamon, at ilang hiwa ng saging. Sa loob ng 3 linggo, bumalik siya sa akin at sinabing, "Doc, gumigising na akong handa ngayon." Hindi ko lang nilalampasan ng araw, pinamumunuan ko ito. Iyan ang nangyayari kapag sa wakas ay mayroon na ang iyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito. Kapag kailangan nito ang pinakamarami. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa timing, tungkol sa paggalang, tungkol sa pagpapakain sa lalaking ikaw pa rin sa loob. Ngunit kung ang Greek yogurt ay ang iyong nighttime coach, ang susunod na pagkain ay maaaring ang iyong tahimik na tagapagsanay ng lakas. Isang makalumang paborito na gumagawa ng isang malakas na pagbabalik para sa mga lalaking gustong muling itayo ang kalamnan, tibay, at kahit na ang kumpiyansa sa umaga. Pag-usapan natin ito. 6. Cottage cheese. Ang tahimik na tagapagtayo ng kalamnan. Mayroong isang bagay na hamak, kahit na makaluma, tungkol sa cottage cheese. Hindi ito uso, hindi ito marangya. Ito ang uri ng pagkain na malamang na inilalagay ng iyong mga magulang sa refrigerator. Marahil ay may kutsara na nakatusok na sa loob, ngunit huwag hayaang lokohin ka ng pagiging simple nito. Para sa mga lalaking higit sa 60 ang cottage cheese ay maaring tahimik na maging isa sa mga pinakamakapangyarihang tool sa iyong arsenal ng pagpapagaling sa gabi. At nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit. Kunin natin si Frank bilang halimbawa. Siya ay 72, isang retiradong mekaniko na ginugol ang buong buhay niya sa pagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay, pagtatayo, pag-aayos, pagbibigay. Nasa kanya pa rin ang magaspang na palad at matatag na pagkakahawak upang patunayan ito. Ngunit kamakailan, sinabi niya sa akin na nagbago na ang mga bagay. "Doc," sabi niya, "pakiramdam ko ay nag-clock out na ang aking katawan ng hindi nagsasabi sa akin. Wala sa balanse ang aking balanse. Mas mahina ang aking pagkakahawak. At sa gabi. Well, para bang wala ako sa sarili kong balat." Hindi naghahanap ng himala si Frank. Hindi siya interesado sa mga gimmick. Gusto lang niyang maramdaman ulit na matatag. Tunay na lakas. Pinaghirapang lakas. At doon ko sinabi sa kanya, "Frank, gustong magtayo muli ng iyong katawan. Ngunit kailangan nito ng mga materyales at lumalabas na isa sa mga pinakamahusay na blueprint ay nakaupo sa iyong refrigerator. Ang cottage cheese ay mayaman sa casein protein na dahan-dahang natutunaw sa loob ng ilang oras na naglalabas ng isang tuloy-tuloy na daloy ng mga amino acid
habang natutulog ka. Mahalaga yon dahil pagkatapos ng 6 day mas mabilis na nangyayari ang pagkasira ng kalamnan at kung walang protina sa gabi, nahihirapan ang iyong katawan na ayusin ang nawawala dito. Ang cottage cheese ay naglalaman din ng leucine, isang mahalagang amino acid na nag-flip sa switch para sa paglaki ng kalamnan at sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide na nangangahulugang mas mahusay na daloy ng dugo. Oo. Kahit na sa mga lugar na parang nakalimutan na, mataas din ito sa calcium na sumusuporta sa pag-relax ng daluyan ng dugo at matatag na ritmo ng puso sa buong gabi. At kung magdagdag ka ng isang dash ng cinnamon o ilang berries, binibigyan mo ang iyong katawan ng isang huling tulong ng mga antioxidant at balanse ng asukal sa dugo bago matapos ang araw. Sinubukan ito ni Frank. Kalahating tasa ng cottage cheese mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Walang drama, walang pagsisikap, isang simpleng ugali lamang. Sa loob ng 3 linggo, bumalik siya na may liwanag sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita dati. "Doc," sabi niya, "natutulog na ako sa buong gabi ngayon. Mas matatag ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay sa wakas ay nasa panig ko na ang aking katawan. At ang aking asawa, binibigyan niya ako ng tingin na iyon na hindi ko pa nakikita sa loob ng maraming taon." Kamangha-mangha kung paano ang isang bagay na napakaliit, napaka hindi mapagpanggap, ay maaaring mag-apoy ng napakalaking pagbabago sa buhay ng isang lalaki. At iyon ang kagandahan ng tunay na nutrisyon. Hindi ito sumisigaw. Gumagana ito ng tahimik, malalim, kung saan mo ito pinakakailangan. Ngunit paano kung maaari mong pagsamahin ang lahat ng mga sangkap na ito na nagpapagaling? Ang iyong protina, ang iyong mga nitric oxide booster, ang iyong mga taga-suporta ng hormones sa isang makinis, makapangyarihang nighttime shake. Sa susunod, ibabahagi ko ang eksaktong formula na ibinigay ko sa daan-daang kalalakihan upang matulungan silang maibalik ang kanilang lakas habang natutulog sila. 7. Ang Rebuilding Shake. Ang aking personal na reseta. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang sandali sa aking pagsasanay ay hindi nangyayari sa panahon ng mga pagsusulit o mga pagsusuri sa lab. Nangyayari ito sa mga tahimik na pag-uusap, lalaki sa lalaki. Kapag ang isang pasyente ay yumuko, nagpapababa ng kanyang boses, at nagsasabi ng isang bagay tulad ng, "Doc, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit ayaw lang bumalik ng aking katawan." Iyan mismo ang sinabi sa akin ni George. Siya ay 75. Nagpapagaling mula sa isang matigas na operasyon at sa kanyang mga salita. Pakiramdam ko ay kalahati na lang ako ng lalaking dati kong pagkatao. Nawalan siya ng timbang, lakas, at kumpiyansa. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi para sa kanya ay hindi ang pisikal na paggaling. Ito ay ang paraan ng pakiramdam niya na malayo sa kanyang sarili, na parang ang kanyang katawan ay naging isang bagay na hindi pamilyar, hindi tumutugon. Nakita ko ito sa paraan ng kanyang pag-upo, ang pag-aatubili sa kanyang boses, at alam ko kung ano ang kailangan niya. Hindi ko siya binigyan ng isang listahan ng mga suplemento o isa pang plano sa pag-ehersisyo. Sa halip, binigyan ko siya ng isang simple ngunit makapangyarihang formula. Isang bedtime shake na naging personal kong reseta para sa mga lalaking kailangang magtayo muli mula sa loob palabas. Ang pundasyon ay mataas na kalidad na unsweetened whey protein. Mabilis itong natutunaw at mayaman sa mahahalagang amino acid na tumutulong sa iyong katawan na simulan ang pag-aayos ng kalamnan at pagbawi ng tissue sa sandaling makatulog ka. Pagkatapos ay dumating ang collagen peptides. Madalas na napapabayaan ngunit ganap na mahalaga
para sa mga lalaking higit sa 60. Sinusuportahan ng collagen ang lining ng iyong mga daluyan ng dugo, iyong mga kasukasuan, balat, at connective tissue. Kung walang sapat nito, tahimik na nawawala ang lakas at kakayahang umangkop. Sa wakas, nagdagdag ako ng 3 gramo ng leucine, isang pangunahing amino acid na kumikilos tulad ng ignition switch para sa paglaki ng kalamnan. Kahit sa mga matatandang lalaki, maaaring sabihin ng leucine sa iyong katawan na oras na para magtayo muli. Maaari mo itong i-blend lahat sa unsweetened almond milk para sa malusog na taba. Magdagdag ng 1 kurot ng cinnamon upang patatagin ang asukal sa dugo at 1 dash ng sea salt upang makatulong sa hydration at electrolyte balance sa gabi. Iyon lang, walang mga gimmick. Tunay na nakatarget na nutrisyon lamang na gumagana habang natutulog ka. Ipinangako ito ni George. Bawat gabi mga 1 oras bago matulog, umiinom siya ng kanyang shake. Pagkalipas ng 3 na linggo, pumasok siya sa aking opisina na may ganap na naiibang presensya. Nakataas ang kanyang mga balikat. Matatag ang kanyang pakikipagkamay. Mas magaan ang kanyang boses. "Doc," sabi niya, "hindi lang ako mas mabuti ang pakiramdam. Nagtatayo ako muli. At iyan ang kapangyarihan ng timing at intensyon. Kapag binigyan mo ang iyong katawan ng nawawala dito, kapag pinapakain mo ito bago matulog, sa halip na gutumin ito, nagsisimulang magbago ang lahat. Bumabalik ang lakas, lumalalim ang tulog, tumataas ang kumpiyansa. Hindi mo kailangang maramdaman na natigil ka sa paghina. Kailangan mo lang bigyan ang iyong biology ng dahilan para lumaban para sa iyo muli. Ngunit kahit na sa lahat ng mga makapangyarihang tool na ito, itlog, yogurt, buto ng kalabasa, cherry juice, almond butter, cottage cheese, at ang shake na ito, karamihan sa mga lalaki ay nahihirapan pa rin. Bakit? Dahil napalampas nila ang huling piraso ng puzzle. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo sa gabi. Ito ay tungkol sa diskarte sa likod nito at iyan mismo ang gusto kong ipakita sa iyo sa susunod. 8. Bakit karamihan sa mga lalaki ay nabibigo? Ang nawawalang diskarte sa gabi. Nakilala ko ang napakaraming mabubuting lalaki na ginagawa ang lahat ng tama. Malinis na pagkain, araw-araw na paglalakad, pagbabawas sa asukal at kafeina, at gayon pa man ay lumapit sila sa akin na may parehong tahimik na pagkabigo sa kanilang boses. "Doc, sinusubukan ko. Gumawa ako ng mga pagbabago. Ngunit pagod pa rin ako. Mahina, walang koneksyon." Isa sa mga lalaking iyon ay si Thomas, 68, isang dating construction worker, mayabang at pribado, na may mga kamay na nagsasalaysay ng mga dekada ng pagsusumikap. Nang pumasok siya, diretsong tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Hindi ako naghahanap ng himala. Gusto ko lang maramdaman na parang ako ulit." Tumango ako. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong mga gabi," sabi ko. Nagkibit balikat siya na medyo nahihiya. Minsan nilalaktawan ko ang hapunan. Minsan isang sandwich lang. Tapos nanonood ako ng TV at tinatawag itong mabuti. At doon ito nag-click. Doon nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Dahil ang iyong katawan ay hindi isang makina na nagpapagaling kahit kailan nito gusto. Sumusunod ito sa isang ritmo, isang pattern sa gabi na nakapaloob sa iyong biology. Sa pagitan ng 10 sa Sunday himamana M at 2 amura naglalabas ang iyong katawan ng growth hormone, nagtitrigger ng mga testosterone pulse, nag-aayos ng tissue ng kalamnan, nagpapalambot ng mga ugat, at muling nagbabalanse ng asukal sa dugo at mga stress hormone. Ngunit magagawa lamang nito ang lahat ng iyon kung bibigyan mo ito ng mga tool para gawin ang trabaho. Karamihan sa mga lalaki ay nabibigo dahil hindi nila napagtatanto na ang huling oras bago matulog ay ang pinakamakapangyarihang bintana
para sa pagpapagaling. Nilalaktawan nila ang protina at ginugutom ang kanilang mga kalamnan. Kumakain sila ng maalat na merienda o matatamis na dessert na nagpapataas ng insulin at nagpapabagsak ng mga hormone. Nawawala sa kanila ang mga pangunahing sustansya tulad ng magnesium, zinc, leucine at malusog na taba. At napakarami ang natutulog na bahagyang dehydrated na naglalagay ng tahimik na strain sa puso, nakakagambala sa pagtulog, at sumasakal sa daloy ng dugo sa mismong mga organo na inaasahan nilang buhayin muli. Nang ipaliwanag ko ang lahat ng ito kay Thomas, may nagbago. Natanto niya na hindi ito tungkol sa pagsisikap. Ito ay tungkol sa diskarte. Sinabi ko sa kanya na itapon ang sandwich at sa halip ay subukan ng isang maliit na mangkok ng cottage cheese na may isang kurot ng mga buto ng kalabasa at isang kurot ng cinnamon. Isang simpleng pagbabago. 5 minuto lamang ng pangangalaga bago matulog. Pagkalipas ng 2 linggo, iba na siyang tao. Sinabi niya, "Doc, sa wakas ay natutulog na ako sa buong gabi. Mas madali ang aking mga paglalakad at hindi ko na kinatatakutan ang mga umaga." Iyan ang nangyayari kapag itinigil mo ang pagtrato sa oras ng pagtulog bilang katapusan ng araw at sinimulang itrato ito bilang simula ng iyong paggaling. Ngunit ngayon, maaaring nagtataka ka. Gaano katagal bago makita ang mga resulta? Mga araw, linggo, buwan? Ang sagot ay maaaring sorpresa ka dahil kapag sa wakas ay nakuha ng iyong katawan ang nawawala dito. Mas mabilis na dumarating ang mga pagbabago kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong hahanapin sa iyong unang 7:30 gabi para malaman mo na nasa tamang landas ka. 9. Ano ang aasahan sa 7:30 gabi? Kung nabubuhay ka na, may mababang enerhiya, mahinang tulog, at mahinang sirkulasyon sa loob ng ilang buwan o kahit na taon, madaling maniwala na ang tunay na pagbabago ay tumatagal magpakailanman o marahil ay hindi posible. Ngunit isang bagay na natutunan ko pagkatapos maggamot ng libu-libong kalalakihan na higit sa 62 ay ito. Kapag sa wakas ay binigyan mo ang iyong katawan ng kailangan nito, tumutugon ito ng may nakakagulat na bilis. Hindi mo kailangang maghintay ng ilang buwan. Minsan ang kailangan lang ay ilang gabi ng pare-parehong pangangalaga. Si James ay isa sa mga lalaking iyon. Siya ay 71, isang retiradong mail carrier na naglakad ng 5 milya sa isang araw sa halos buong karera niya. Ngunit kamakailan, sinabi niya sa akin, kahit na ang pagbangon sa kama ay parang isang gawain. "Doc," sabi niya, "pagod ako pagising ko. Pakiramdam ko ay dumadaan lang ako sa mga kilos. Gusto kong maging present ulit sa aking asawa, sa aking sarili." Sinimulan ko siya sa parehong protocol na ibinahagi ko sa iyo. Nutrisyon sa oras ng pagtulog na sumusuporta sa daloy ng dugo, produksyon ng hormone, at paggaling. Greek yogurt na may chia seeds, 1 kutsara ng almond butter, 1 baso ng tart cherry juice, 1 maliit na ritual bawat gabi. Walang marahas, walang labis. Pagkatapos ng 7 gabi, sinabi ni James na hindi na siya nagpapagulong-gulong. Tumigil na ang kanyang mga paglalakbay sa banyo ng 2 AM. "Doc," sabi niya sa akin, "hindi lang ako mas matagal natutulog. Sa wakas ay nagpapahinga na ako." Pagsapit ng gabi 14, may napansin pa siyang iba. Gumigising ako na may mas maraming enerhiya. Matalas na ulit ang pakiramdam ko at bumalik na ang aking morning firmness. Ang isang detalye na yon ay maaaring mukhang maliit, ngunit para sa maraming mga lalaki, ito ay isang tahimik na senyales na bumabalik ang daloy ng dugo at nagiging matatag ang mga hormone.
Pagsapit ng araw 30, bumalik na ang ritmo ni James. Umangat ang kanyang mood. Lumabas muli ang kanyang kumpiyansa. Sinabi niya, "Doc, pakiramdam ko ay inanyayahan akong bumalik sa sarili kong katawan." At nakita ko ito, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang liwanag sa kanyang mukha. Iyan ang nangyayari kapag itinigil mo ang pakikipaglaban sa iyong katawan at nagsimulang magtrabaho kasama nito. Nakikita mo, ang pagpapagaling ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Nangangailangan ito ng pagiging pare-pareho. Ilang maliliit na aksyon lamang na ginawa sa tamang oras ang maaaring magbago sa paraan ng pagganap, pagtulog, pagkukumpuni, at pakiramdam ng iyong katawan. Nasaksihan ko na itong nangyari sa mga lalaki ng paulit-ulit. Hindi ka ang exception, ikaw ang susunod. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong magsalita sa iyo ng direkta mula sa puso. Dahil ang pinakamakapangyarihang katotohanan ay hindi tungkol sa mga itlog o protina o sirkulasyon. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng lalaki ang pinaniniwalaan mong ikaw pa rin. At ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring ang pinakamahalagang mensahe na narinig mo sa loob ng maraming taon. Tapusin natin ito ng magkasama. 10. Huling mensahe, hindi ka sira. Muling mabubuo ka. Kung may isang bagay na gusto kong iwan sa iyo, ito iyon. Hindi ka sira. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng iyong blood work. Wala akong pakialam kung gaano karaming taon na ang lumipas mula nang huli kang makaramdam ng tunay na lakas, pahinga, o koneksyon. Dahil nakaupo ako sa tapat ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s, mga lalaking tahimik na sumuko, hindi sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga mata. At nakita ko ang parehong mga lalaking yon na muling nagtatayo ng paunti-unti, gabi-gabi, hanggang sa gumising sila isang umaga at sinabing, "Doc, pakiramdam ko ay ako na ulit." At hindi ito nagsimula sa isang tableta. Nagsimula ito sa isang kutsara ng almond butter upang i-relax ang mga ugat, isang baso ng tart cherry juice upang maibalik ang tulog, 2 malambot na itlog na nilaga upang mag-trigger ng nitric oxide, ilang buto ng kalabasa upang paliitin ang prostate, Greek yogurt at cottage cheese upang muling itayo ang kalamnan, isang simpleng shake upang suportahan ang daloy ng dugo at testosterone. Hindi lamang ito mga pagkain, ito ay mga senyales. Mga senyales na nagsasabi sa iyong katawan, hindi pa tayo tapos. Hindi tayo sumusuko. Nagtatayo tayo muli. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Pagbibigay sa iyong katawan ng kailangan nito kapag kailangan nito. Hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa dignidad. Alam kong maaaring pakiramdam mo ay naghintay ka ng masyadong matagal, na ang iyong pinakamahusay na mga araw ay nasa likod mo na. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na tumagal ng mga dekada ng pangangalaga sa pasyente upang tunay na maniwala ang iyong katawan ay hindi kailanman sumusuko sa iyo maliban kung sumuko ka dito. Kaya ngayong gabi, kapag nakatayo ka sa harap ng refrigerator na nag-iisip kung sulit bang subukan, alalahanin ang sandaling ito, alalahanin ang mensaheng ito, at alalahanin na ang pagpapagaling ay hindi nangyayari ng hindi sinasadya. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagpili. Isang maliit na sinadyang pagkilos ng pangangalaga bago matulog. Isang kutsara, isang desisyon. Hindi ka masyadong matanda, hindi ka masyadong malayo. Nagsisimula ka pa lang at narito lang ako na naglalakad kasama mo palagi.